SA Front Desk, napaka-prestihiyosong Grand Plaza Hotel, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan at ang hangin mismo ay tila ba may halong pabango ng tagumpay. Naghahari ang isang uri ng kaguluhan na hindi karaniwan. Isang tensyon na parang kuryenteng gumagapang sa makintab na Italian marble floor. Isang kaguluhan na hindi dahil sa damingan tao kundi dahil sa bigat ng isang problemang hindi nila masolusyunan. Walang sinuman sa mga bihasang staff, mula sa front desk agent hanggang sa 3 profesional na tagasalin na ipinatawag, ang makaintindi sa Japanese guest na kanina pamatiyagang naghihintay. Ang babae na may tindig ng isang reyna at mga matang kayang tumunaw ng yelo ay nagsasalita sa isang dialekto na tila ba galing sa ibang panahon, malalim at puno ng formalidad na hindi kayang abutin ng kanilang modernong pagsasanay. Bawat subok ng tagasalin ay nauwi sa magalang ngunit malinaw na pagiling ng ulo mula sa ginang. Ang kanilang mga mukha ay namumula na sa hiya at pagkabigo habang ang manager ng hotel, si Maria Ramirez, ay parang bulkang malapit ng sumabog. Ang kanyang mamahaling suit ay tila sumisikip sa bawat pahinga niya ng malalim, isang pagtatangkang pigilan ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Ang perpektong ayos ng kanyang buhok ay nagsisimula ng magulo dahil sa paulit-ulit niyang pagagod dito sa tindi ng frustration. Ang mabisita sa lobby, mataong sanay sa katahimikan at perpektong serbisyo, ay nagsisimula ng makbulungan. Ang kanilang matingin ay puno ng pagtataka at ang ilan ay may halong pagkadismaya. Para sa isang hotel na ipinagmamalaki ang kanilang world-class service, ang eksenang ito ay isang malaking sampal sa kanilang reputasyon. Bawat segundong lumilipas na hindi nare-resolba ang problema ay isang lamat na nabubuo sa imahe ng Grand Plaza. Ano ba naman yan? Higit 40 minuto na tayong nakatayo dito, sigaw ni Maria. Ang kanyang boses ay matinis at punong pakasuklam, sapat na para marinig ng gabisitang nasa malapit na nagkukunwaring hindi nakikinig. Ang kanyang makamay ay gumagalaw na parang maahas sa hangin, punong dramatikong pagkainis. 3 kayong eksperto pero wala man lang ni isa sa inyo ang makaintindi sa simpleng sinasabi niya. Baka naman nag-imbento lang yan ng salita, bulong niya sa pinakamatandang tagasalin na lalong namutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noong tagasalin. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng nag-apoy na tingin ni Maria. Sa isip ni Maria, ang insidenteng ito ay hindi lamang isang simpleng language barrier. Ito ay isang personal na atake sa kanyang kakayahan bilang manager. Ang babaeng Hapon na ito, sa kanyang pananahimik at matigas na tindig, ay tila hinahamon ang kanyang autoridad, ang kanyang buong karera na binuo niya sa pamamagitan ng walang kapagurang pagtatrabaho at, aminin man niya o hindi, sa pamamagitan ng pagsipsip sa manakatataas. Ang bawat pagiling ng ulo ng ginang ay isang dagok sa kanyang ego. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang sulok, may isang anino na halos hindi napapansin. Si Rowena Flasco, isang cleaner na 32 taong gulang, ay tahimik na nagmamapa sa sahig. Ang kanyang kilos ay kontrolado at halos walang tunok. Ang kanyang mata, bagamat nakatuon sa kanyang ginagawa, ay palihim na sumusulyap sa nagaganap na drama sa front desk. Sa loob ng 6 na taon niyang pagtatrabaho sa 5-star hotel na iyon, naging master na siya sa sining ng pagiging invisible. Para sa mga mayayamang bisita at sa kanyang nga aroganteng superior, siya ay parte lamang ng muebles, isang gumagalaw na kasangkapan na nagpapanatili ng kintab ng kanilang perpektong mundo. Ngunit sa likod ng simpleng uniforme at tahimik na postura ni Rowena ay nagtatago ang isang talino na hindi nila sukat akalain. Isang talino na pinanday nga mga pangarap na naudlot at ng nga karanasang nagpatatak sa kanya. Naalala pa niya ang kanyang pangarap na maging isang diplomat, isang pangarap na ibinaon niya sa limot ng kailanganin niyang magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Ang pag-aral ng iba't ibang wika ay naging kanyang paraan upang manatiling konektado sa pangarap na iyon, isang lihim na libangan na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa gitna ng kanyang simpleng buhay. Habang nagpapatuloy ang komosyon, pinagmamasdan ni Rowena ang lahat.
Nakikita niya ang pagtaas ng kilay ng Japanese guest, si Sakura Tanaka, isang babaeng mayaman at kilalang negosyante. Ang kanyang mukha, na kanina'y kalmado, ay nagpapakita na ngayon ngang malinaw na pagkadismaya. Ang kanyang mamata ay puno ng matinding pagkairita at pagamak. Isang tingin na tila ba nagsasabing nasasayang ang kanyang mahalagang oras sa tabi niya. Ang kanyang assistant ay abala sa pagtipa sa kanyang telepono. Marahil ay kinakansela na ang mamahalagang pagpupulong na nakasalalay sa kanyang pananatili sa hotel na iyon. Isang malaking kontrata, isang partnership na magdadala ng milyon-milyon sa hotel ang nakataya. Naririnig ni Rowena ang mapabulong na komento ng ibang staff. Grabe, ang hirap naman kausap niyan. Sabi ng isang bellboy, baka naman nakpapapansin lang, sagot ng isa pang front desk agent, ang kanilang nga salita ay punong pagusga, walang bakas ng pagunawa o profesionalismo. Nakaramdam si Rowena ng awa para kay Ginang Tanaka at isang pamilyar na kirot ng galit para sa mga taong mabilis manghusga base sa panlabas na anyo. Tawagan mo na ang iba pang ahensya. Maghanap kayong kahit sino na makakaintindi sa kanya. Utos ulit ni Maria sa concierge na kitang-kita na ang pagkabalisa. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang patak ng asido sa reputasyon ng Grand Plaza. Pwedeng maging international na gulo ito, bulong ng concierge sa kanyang sarili. Ang kanyang nga daliri ay nanginginig habang nagdadial siya sa telepono. Ang bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mga tagasalin na wala ng magawa ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga balikat ay baksak sa pagkatalo. Ang ikatlong tagasalin, isang eksperto raw sa mga wikang silangang Asyano, ay umiling na lang na parang sumusuko. Hindi po siya nagsasalitang Mandarin, Korean o kahit Thai. Sabi niya kay Maria, ang boses ay nanginginig. Sinubukan ko na po ang lahat ng paraan. Tila hindi niya tayo nakikita o naririnig. Sa kanyang isipan, sinusumpa niya ang araw na tinanggap niya ang trabahong ito. Ang pagiging tagasalin ay hindi lang tungkol sa salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kultura, sa nuances, sa mga hindi sinasabi. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay bumagsak siya ng husto. Walang kwenta ang ismid ni Maria. Ang kanyang masalita ay parang latigo na humampas sa hangin. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Rowena. Itinigil niya ang kanyang pagpupunas. Dahan-dahan na may bigat at layunin sa bawat kilos. Inilapak niya ang basahan sa tabi ng kanyang balde. Ang kanyang ngagalaw ay maingat at puno ng pag-iisip. Na para bang isang biglang seryosong desisyon ang kanyang ginawa matapos ang tahimik na panunod. Naranasan na niya ang mga ganitong eksena noon, mga mayayabang na bisita, mga empleyadong hindi iginagalang, palagi siyang nanatiling tahimik. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. May matibay na determinasyon sa kanyang mamata. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa babaeng Hapon na mali ang pagtrato, para sa reputasyon ng hotel na kahit papaano ay naging tahanan na rin niya, at para sa maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing sapat na ang pananahimik. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad papalapit sa front desk. Ang bawat hakbang niya ay tila ba nagpapabagal sa oras. Ang tunog ng kanyang simpleng sapatos sa marmol na sahigay tila mas malakas kaysa sa mga bulungan. Ang mamatang lahat, kasama na si Maria na nakataas ang kilay sa pagtataka, ay napunta sa kanya. At sino ka naman? Bumalik ka sa paglilinis mo. Sana'y isisigaw ni Maria, pero may kung anong pumigil sa kanya marahil ay ang hindi may paliwanag na aura ng kumpiyansa na bumabalot ngayon kay Rowena. Ang anino na dati hindi napapansin ay biglang nagkaroon ng liwanag.
Nang makarating si Rowena sa harap ng Japanese guest, yumuko siya ng may perpektong formalidad, isang kilos ng paggalang na tila ba natural sa kanya. Ang anggulo ng kanyang pagyuko ay eksakto, isang bagay na matututunan lamang ng isang taong tunay na nakaunawa sa kultura ng Japan. At sa katahimikang bumalot sa lobby, nagsalita siya. Ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang karaniwang Filipino o Ingles, kundi ang pinakapormal at pinakamagandang wikang Hapon. Ang bawat salita ay binikas ng may tamang tono at respeto. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay malinaw at puno na autoridad. Tanaka-san, kokoro kara owabi mo shiagemasu, kono hotoru no taido wa, anata no yona okyakusama ni taishite amari ni mo shitsure deshita, watashi ga anata no ote sudai osa sete itadakemasu ka. Ginang Tanaka, buong puso po akong humihingi ng paumanhin. Ang asal ng hotel na ito ay lubhang walang galang para sa isang bisitang tulad ninyo. Maari ko po ba kayong tulungan? Ang epekto ay agaran at parang isang malakas na sampal sa lahat ng naroon. Ang matagasalin ay napanganga, ang kanilang mamata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pahanga. Ang isa sa kanila ay napabulong. Kaigo, ganyan kataas na antas ng paggalang. Ang assistant ni Ginang Tanaka ay napatigil sa pagtipa at napaangat ng tingin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sorpresa at pag-asa. Si Maria Ramirez naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang aroganteng postura ay biglang nawala at napalitan ng purong pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Paanong ang isang hamak na cleaner? Ngunit ang pinakamahalagang reaksyon ay galing kay Sakura Tanaka. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay dahan-dahang lumambot. Ang pagkairita sa kanyang nga mata ay napalitan ng kuryosidad at pagkatapos ng isang ningning ng paganga. Tumango siya kay Rowena at nagsimulang magsalita sa parehong formal na dialekto. Ang kanyang nga salita ay dumadaloy na parang isang ilog na nakahanap ng tamang daluyan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang problemang hindi malutas ng 3 eksperto sa loob ng halos isang oras ay mayos na naresolba ni Rowena. Malinaw niyang naipaliwanag sa concierge ang kailangan ni Ginang Tanaka, isang specific na suite na may partikular na view at isang agarang booking para sa isang tradisyonal na Japanese tea ceremony sa isang kilalang lugar sa lungsod. Habang inaayos ngang concierge ang mga detalye, si Rowena at Sakura Tanaka ay nagpatuloy sa kanilang pag-usap sa wikang Hapon, tila ba matagal na silang makakilala. Ang kanilang pag-usap ay malayo na sa mga usapin sa hotel. Napunta ito sa kultura, sining at panitikan ng Japan. Nagbahagi si Rowena ng kanyang kaalaman tungkol sa mga tula ni Matsuo Basho na ikinatuwa ni Sakura. Ang pag-usap nila ay naging isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo, isang pagpapatunay na ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang sa salita kundi sa puso. Hindi namalayan ni Maria na nakatayo pa rin na parang estatwa na ang bawat mapanirang salita at bawat kilos ng pagkiling na ginawa niya ay tahimik na naobserbahan at sinusuri ng makapangyarihang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap at ang pundasyon ng kanyang kayabangan ay unti-unting nabibitak. Nang maayos na ang lahat at may hatid na ang magagamit ni Ginang Tanaka sa kanyang suite, bago sila umalis, humarap ito sa buong staff. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Sakura Tanaka sa perpektong Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Bawat salita ay tila isang matalim na punyal. Miss Ramirez, simula niya, at ang katahimikan sa lobby ay lalong lumalim. Sa loob ng 2 oras na paghihintay ko dito, hindi lang po kawalan ng kakayahan ang aking nasaksihan, kundi isang malalim na kawalan ng respeto. Hindi lamang sa akin,
kundi pati na rin sa inyong sariling maempleyado. Itinaas ni Sakura ang kanyang telepono na nakabukas na ang voice recorder. Ang buong pangalan ko ay Sakura Tanaka at ako ang CEO ng Tanaka Technology International. Ako rin ay isang miyembro ng International Tourism Board. Narito ako hindi lang para sa isang business meeting. Narito ako para suriin ang kalidad ng serbisyo ng hotel na ito na isinasaalang-alang para sa isang eksklusibong partnership na nakakahalaga ng $12 milyong kada taon para sa aming ASEAN executives. Bawat salita ay parang isang dagok na tumatama kay Maria na ngayon ay kasing putla ng kanyang puting blouse. Ang kanyang tuhod ay tila ng hina at kinailangan niyang kumapit sa front desk para hindi matumba. Ang kanyang pahinga ay naging mababaw. At sa kasamaang palad patuloy ni Sakura, ang kanyang mata ay hindi bumibitaw sa mata ni Maria. Ang lahat ng inyong sinabi, bawat rasista at xenophobic na insulto, bawat mapanirang salita ay naitala ko dito. Pinindot niya ang play sa kanyang telepono at ang matinis na boses ni Maria na punong paghamak ay umaling-aw-ngaw sa lobby, sapat na para marinig ng lahat. Baka naman nag-iimbento lang yan ng salita. Walang kwenta, ang kahihiyan sa mukha ni Maria ay hindi masukat. Ang matingin ng kanyang mga kasamahan ay puno na ngayon ng pagkasuklam at pagkadismaya. Ang kontrata sa inyong hotel chain ay kanslado na. At sisiguraduhin ko na ang ulat tungkol sa insidenteng ito ay may papadala sa national headquarters ng inyong kumpanya at sa lahat ng tourism boards ng 4 na bansa sa Asia, deklara ni Sakura. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rowena. Ang kanyang mata ay puno na ngayon ng ngiti at paggalang. Miss Flasco, sabi niya, sa unang pagkakataon na may tumawag kay Rowena sa kanyang formal na titulo sa loob ng maraming taon. Nalaman ko na rin po ang tungkol sa inyo. May degree kayo sa linguistics at nag-volunteer bilang interpreter para sa humanitarian causes. Marunong kayong magsalita ang 5 wika ng matatas. Lalong nagulat ang mga sa paligid. Ang cleaner na kanilang minamaliit ay isang polyglot at may mataas na pinag-aralan. Ang kanilang mapanga ay halos bumagsak sa sahig. Si Richard, ang senior concierge, ay napangiti ng malawak, punong pahanga para sa kanyang kasamahan. Nais kitang imbitahan na maging bahagi ng Tanaka Technology International bilang aming bagong Intercultural Relations Coordinator para sa aming operasyon sa Estados Unidos. Ang panimulang sahod ay $90,000 kada taon kasama na ang lahat ng benepisyo. Hindi makapaniwala si Rowena. Ang maluha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mamata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat at pagkamangha. Sa isang iglap, ang 6 na taon ng pagiging invisible ng pagtitiis ay nagbunga ng isang oportunidad na hindi niya kailanman pinangarap. Ang kanyang pangarap na ibinaon sa limot ay biglang nabuhay muli habang si Rowena Flasco ay tinatanggap ang alok na magpapabago sa kanyang buhay. Si Maria Ramirez naman ay hinarap ang mabilis at kumpletong pagbagsak ng kanyang karera. Bago pa man makaalis si Sakura Tanaka, dumating na ang general manager ng hotel na tinawagan ng senior concierge. Matapos marinig ang recording at ang buong kwento mula kay Sakura, walang pag-alinlangang sinabi ng general manager. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Maria, you're fired. Pack your things. 6 na buwan ang lumipas. Si Rowena Flasco, na dati nakasuot ng simpleng uniforme ng cleaner, ay nakaupo na ngayon sa isang magandang opisina sa pinakamataas na palapa ng gusali ng Tanaka Technology International sa Amerika. Tanaw ang isang lungsod na dati ay abot langit lang niyang pinapangarap. Bilang Intercultural Relations Coordinator, inilunsad niya ang programang pang-diversity sa higit sa 12 partner firms
Pinagugnay ang mga napapabayaang komunidad sa mga pandaigdigang oportunidad sa negosyo at bumuo ng mga training protocol na ngayon ay itinuturing na pambansang pamantayan. Ang kanyang kwento ay naging isang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa pakilala sa sariling halaga kahit walang ibang nakakaalam. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nga taong minsan nang naramdaman na sila ay invisible. Sa kabilang dakong mundo, si Maria Ramirez, na dati hinahangaan sa hotel, ay nabubuhay na ngayon sa mga pangmatagalang bunga ng kanyang kayabangan. Walang hotel na tumanggap ng kanyang resume at ang kanyang pangalan ay naging isang masamang halimbawa sa industriya. Ang insidente ay naging viral at ang kanyang pagbagsak ay naging aral para sa lahat. Natakpuan niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho sa isang maliit na motel sa labas ng lungsod, isang lugar na malayong malayo sa karangyaan ng Grand Plaza, isang palaging paalala ng kanyang pagkakamali. Ang tunay na katarungan na tutunan ni Rowena ay hindi ang pagsira sa iba, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na umunlad at patunayan na ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng iba. Ito ay lumalabas kapag pinili mong ipakita sa mundo kung sino ka kahit wala pang naniniwala sa iyo. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pinakamalakas na boses ay hindi palaging ang pinakamalakas sumigaw, kundi ang boses na nagsasalita ng katotohanan, kabaitan at dignidad. Kahit na ito ay nagsisimula bilang isang bulong mula sa isang sulok na madilim.